Good day mga sir at welcome back na naman sa ating channel. For today's video, ito yung share ko sa inyo about dito sa ating welding machine, Hytronic na brand. Ayan, inverter. So bali nagamit ko na to ng mahigit na 5 taon at masasabi kong matibay talaga tong welding machine na to. Pang heavy duty talaga. At ngayon ipapakita ko sa inyo yung loob nito since meron akong video nito noong nakaraang mga 5 taon na siguro yon. Ilalagay ko na lang sa description yung link para mapanood nito. At ito yung may recommend ko na welding machine na gamitin nyo kasi napakatibay talaga. Ayan, sa Shopee ko lang pala ito nabili. Ngayon, umabot na siya ng 5 years mahigit na dumating na yung sira. At ang saklap pa nito, hindi tayo yung nakasira nito. So, hiniram lang sa atin. So, bali, bubuksan muna natin para may pakita ko sa inyo yung loob niya. Kung ano yung mga gamit na mga sa electronics niya. So, nakalas ko na yung mga screw niya kasi nakalawang na. Yan. So, hindi na natin to na maintenance o nalinis sa loob. Kaya papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. So, ito yung loob niya. So, ayan, ipapakita ko sa inyo loob niya. Ito yung mga kapasitor niya. Ayan o. So maganda nito, lagyan sana ng insulated varnish, pero mahirapan pag repair nito pag nalagyan natin ng varnish. Ayan. So pakita ko lang sa inyo naman yung loob niya at yung sira sa mahigit na 5 years kung gamit nito. Ang sira niya, papakita ko sa inyo mamaya. Ayan o, buo pa yung mga kapasitor niya. Ayan, 470 microfarad, 400 volts. Ayan. Ayan yung mga relay. Ayan, so puno ng alikabok, hindi pa natin yan nalinis. So lilinisan ko din yan ngayon pagkatapos nito. Ayan. So, ang issue nito, ang sira nito yung dito, yung kanya. Ito yung digital na monitor niya dito. Wala na to. Hindi na gumagana. Ito, gumagana pa rin yung VRD niya. Ito. At ito yan, madaling. Ang isang issue din nito, mas yung plastic niya madaling mabasag. Pero so far, manageable lang naman. Ayan, yung mga kuan niya, no? Ano bang tawag dito? Transistor. Ayan, MOSFET pala. Ayan, so ito yung mga kapasitor niya, malaki. Malaki yung kapasitor niya. Ayan, so ito wire. Ito lang yung board naman niya. Ayan. Yung ground, nilagyan ko ng ground dito. Yun. Pa ba? Ikutin natin. At yung nasira, ayun. Ito yung nasira. Yung fan. So, naghanap ako sa online. Napakahirap talagang hanapin tong brand o yung fan niya. So, ito yung issue niya din. Isa. Ito. Yung mga plastic niya, nasira yung harang. So, may grill kasi dito yan. Plastic din. Nasira. So, ito yung gagawin natin. Lalagyan natin ng grill to. Para ito yung nabali. Yan o. Bali yung dalawang fan niya. So maingay na siya. Ngayon, ang sad to say, hindi pa tayo nakasira. So hiniram lang sa atin, tapos yun, hindi pa sinabi kung nasira pala. So paggamit natin yung nakaraang araw, ayun, sira. O yung nakaraang mga week. So ngayon,
Ayan, ito yung loob niya. Kunin lang natin. Tanggalin. So, ito po nga pala yung kuan niya, no? Fan. Bali, yung fan niya is 24 volts. Ayun. Ang hirap nito hanapin 24 volts at ganito yung size niya. Yun. Tapos, ito yung mga heatsink. Ayun yung mga kuan niya, no? Transformer. Ilalim. Yan, kabilaan yung MOSFET niya. Yan dito rin. Ayun. So, lilinisin natin to. Ayan. Tapos, yun. Buti na lang nakahanap ako sa online, no? So, kung may ganito kayo, ilalagay ko yung link ng ito. Ito. Oops, yeah. Oh. Pareha. So, buti na lang nakahanap ako ng pareha talaga na parehang laki, pareha lahat yung kuan niya. So, nahanap ko siya sa Shopee. Ayun. Nahanap natin sa Shopee. Tapos, yan yung ilalagay natin dito. Ayan, oh. Saktong-sakto. So, ayan lang. Lesson learned. Mahirap talaga magpahiram sa mga kakilala natin, no? Lalo parang na kuan tayo, no? Yung abusado na ba? So, ganyan yung mangyayari pag yung tao is titiwala tayo tapos ito yung mangyayari sa atin. Hindi pa sinabi kung nasira pa. So, siguro natakot siya kung so, yung pa-repair natin dito. So, ayan. So, ito nga pala, itong fan na to, mahigit 497 bili ko nito sa Shopee kasama ng shipping. Ayun. So, ayun lang. Tapos, ang masasabi ko sa welding machine na ito is napakatibay talaga itong gamitin kaysa sa mga ibang brand. Pero yun nga, yung plastic niya yung issue niya. Daling mapurol. Yan. Pero sa fibers ko itong gamit, napakatibay talaga. Wala akong masasabi. Basta ingatan lang din sa paggamit. Natural naman na masisira talaga yung mga gamit pag yung naggagamit din is hindi yung abusado. So, yun lang. Sana may kunting aral sa inyo at nakatulong tong video na to. See you on my next vlog. Thank you.